Pangsanlibutang ulat. Pakikibaka sa pananampalataya, July 20, Dominica, Zera. Itinuring ng 21 taong gulang na si Zera ang kanyang sarili bilang isang Seventh-day Adventist noong siya ay maliit na bata pa lamang kahit hindi pa siya nabibinyagan. Hindi siya lumaki sa isang Adventist home. Hindi siya nag-aral sa isang paaralang Adventist. Ngunit ang kanyang babysitter ay isang Adventist at sinimulan siyang dalhin sa simbahan noong siya ay 3 taong gulang pa lang. Mahilig magsimba si Zera kasama ang babysitter, na tinawag niyang Tita Frida. Sa simbahan, natuto siya ng mga Bible stories at ng mga memory verse. Pag-uwi niya, ipinarinig niya sa kanyang nanay ang mga memory verse. Walang alam si inay sa anumang mga talata sa Biblia, kaya humanga siya nang marinig ang maliit na batang babae na nagre-recite ng memory verse. Dahil dito ay hinikayat niya si Zera na magpatuloy sa pagpunta sa simbahan ng Adventist. Ngunit nang si Zera ay nasa edad na para mag-aral, in-enroll siya ng kanyang nanay sa Catholic Elementary School. Dito na nagsimula ang problema. Agad na tinanggihan ni Zera ang isang tuntunin ng paaralan na nag-aatas sa mga bata na mag-recite ng panalangin kay Maria, ang ina ni Jesus. Nagulat ang school principal. Ngunit nang ipaliwanag ng nanay ni Zera na dumadalo siya sa Adventist Church ay hindi na ulit pinilit ng principal na mag-recite si Zera ng panalangin. Sinabi pa ng principal sa mga guro na huwag guluhin si Zera dahil sa kanyang mga paniniwala. Lumipas ang 4 na taon. Ang isang bagong guro ng paaralan ay pinagalitan si Zera nang makita niyang ang lahat ng mga bata ay nagre-recite ng panalangin kay Maria maliban kay Zera. "Bakit hindi ka nananalangin?" tanong niya kay Zera. "Ako po ay isang Seventh-day Adventist." Ang sagot naman ni Zera. Walang pakialam ang guro sa dahilan. "Ang tuntunin ng paaralan sa pananalangin ay dapat mong sundin," sabi niya. "Kailangan mong sumunod sa mga patakaran ng paaralan." Dito na nagsimulang umiyak si Zera. Pag-uwi niya sa bahay ay sinabi niya sa kanyang nanay ang pangyayari. Dahil dito ay nagalit ang nanay ni Zera. Tinawagan niya ang principal at kinabukasan ay pumunta siya sa paaralan para kausapin ang principal. Kinabukasan ay ang principal naman ang nagalit sa teacher ni Zera. Kinausap niya ito ng masinsinan. Dahil dito ay hindi na pinapagalitan si Zera ng kanyang teacher. Kaya lang ay may naisip ito ng ibang paraan para pahirapan si Zera dahil sa kanyang ginawa. Sa class recitation, hindi tinatawag ni teacher si Zera sa tuwing nagtataas ito ng kamay at handang sumagot sa tanong ng teacher. Kahit pa nag-iisa na lang siyang nagtataas ng kanyang kamay para sumagot. Hindi komportable si Zera na pumasok sa paaralan. Sinabi niya sa kanyang nanay kung ano ang nangyayari, at sa wakas ay nagpasya si inay na ilipat na siya sa isang Adventist school. Ngunit nang tawagan ni inay ang Ebenezer Seventh-day Adventist Primary School ay nalaman niya na sa panahon na ito ay puno na ang school at hindi na tumatanggap ang school ng new student. Hindi tinanggap ng nanay ni Zera ang sagot ng principal at ipinaliwanag niya ang sitwasyon ni Zera sa kanyang dating school. Kaya sa huli ay pumayag na din ang principal at tinanggap si Zera bilang bagong estudyante. Kahit na wala pang kaibigan si Zera sa kanyang bagong paaralan ay masaya siya. Maari na siyang sumamba ayon sa kanyang paniniwala. Lumipas ang 1 taon ay ibinigay ni Zera ang kanyang puso kay Jesus sa pamamagitan ng bautismo doon sa paaralan. Ilang panahon pa pagkatapos nito ay nabinyagan na din ang kanyang ina at ang nakatatandang kapatid na babae. Ngayon, si Zera ay isa ng guro ng Adventist School. Isa sa aking mga layunin ay tulungan ang mga bata na nahihirapan sa mga sitwasyong katulad ng aking naranasan. Sabi ni Zera.
Sa bahay ay sinusunod din niya ang halimbawa ni Tita Frida. Dinadala din niya ang isang 7 taong gulang na kapitbahay na babae sa simbahan tuwing Sabbath, at ang batang babae ay umuuwi sa bahay upang ikwento sa kanyang ina ang lahat ng kanyang natutunan. Humanga ang ina ng bata at dahil dito ay gusto niyang magpatuloy na magsimba ang kanyang anak kasama si Zara. Sinabi ni Zara na ang kanyang karanasan ay isang patunay ng katapatan ng Diyos. Ang aking patotoo ay kapag tumayo tayo para sa Diyos, ay tatayo din siya para sa atin. Sabi ni Zara. At isa pa, mahalaga ay dapat kilala natin si Jesus para sa ating sarili. Kahit gaano man tayo kaliit, kung tayo ay tinawag ng Diyos, huwag nating tanggihan ang tawag na iyon. Palagi nating tatandaan na unahin natin palagi ang Diyos. Ang bahagi ng ating 13th Sabbath offering sa quarter na ito ay makakatulong sa Ebenezer Seventh-day Adventist Primary School na makalipat sa isang bago at mas malaking gusali sa kabisera ng Dominica, Roseau. Ang paaralang ito na puno ng estudyante noong nais na ipasok si Zara ng kanyang ina, ay nananatiling pa ring puno at nangangailangan ng mas malaking gusali para sa mas marami pang mga bata. Maraming salamat sa inyong pagpaplano ng isang masaganang handog.